Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po syempre ng mensahe mula po kay God sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Divines, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Angels, Archangels, and syempre sa mga Animal Spirit, from your animal spirit, syempre. Okay, so hindi ko na ipasok ang aking alam niyo parang maraming mas na-hurt sa sage, no? Ramdam ko lang. Nararamdaman ko lang. Pero sa ngayon, ang gagamitin po natin ngayon pang cleanse is Palo Santo. Okay, so kukuha po tayo ng message ngayon from your ancestors, no? From your ancestors. Tingnan natin kung ano po yung message nila. But sa nakikita ko naman po, kasi ang vision ko naman po kasi is more on dito po sa bahay eh. No, so more on sa nakikita ko kasi ngayon, mas maraming yung spiritual battle is talagang still namamayagpag, no? And syempre po healer po ako. So talaga pong normal na po sa akin yun. Before po yan, syempre nais ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng subscribers at sa mga new subscribers. Maraming salamat po. And sa mga makaka-resonate po nitong ating reading at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell. No, hit nyo po yon para po pagka ganito po pag may uploads tayo is meron po kayong guide. Kasi ito pong reading natin or ito pong channel na ito is for, guidance po to. Ano niyo yun? Agabay sa inyo sa araw-araw. Okay? Masyado na pong late na rin ngayon. Actually, it's Monday. Monday na. Pero, ano oras na nga ba? 2:13 a.m. It's, na pala, 12. So, May 12 na pala. Okay, so let's see kung ano po ang message sa inyo ng inyong ancestors. And again, ito po is magsisilbing gabay po sa inyo sa araw-araw. Especially po to sa may mga nararamdaman po ng mga spiritual attacks. No? Meron po tayong mga cards for that. Okay, so let's see. Nangungulit na naman yung aso ko. Kulit na naman. Okay, so let's see. Ano ba naman to? Kulit. Anyway, okay, so check ko lang po Okay, so ano na po tayo? Tsaka ng ano ko ngayon ng kandila ko. Alam niyo, ang hirap niyang ayaw niyang daanan yung mga orasyones ko dito sa aking kandila. Kaya tuloy gumagawa ako ng botas para siya ay lumabas. Alam niyo yun. Kailangan kong gumawa ng kanyang butas. Ganyan ang gagawin ko para siya ay umagos. Dito is barahan na. Wait lang po Ayan. Para umagos siya. At humihina po kasi siya eh. Wait lang po. Okay. So, let's start na. Kasi meron lang po akong client. So, chinat ko lang. Okay, so sa mga gusto pong magpa-confirm or to clarify more dito sa reading na to, kung naka-resonate po kayo, then nandyan po sa description box ang aking contact details. So, just chat for appointment, for booking, para po mabigyan kayo ng mga available slots. And ganun din po sa reading and sa healing is ganun din po. Actually, by appointment po ako, kahit na po minsan, yung iba po talaga is, lalo na po kung emergency, is talaga pong sumusulpot na lang po. Pero yung dito po sa amin is, hindi ko na po binibigyan ng appointments. Yung mga malalayo po, kasi po kailangan ko po silang bigyan ng, ng time. Especially po pagka magagaling po ng probinsya. Ayoko naman po nung pupunta sila dito na kung paano ko po gamutin talaga normally
yung mga pasyente. Like, 15 minutes, no, 20 minutes, okay na. So, I'll make sure po na kahit at least 1 hour, no, nabibigyan ko po ng oras yung mga pasyente na galing po sa malalayong lugar. Yung dumadayo po talaga. So, yung mga ganun po is, please make an appointment, no, para po mabigyan ko po kayo ng enough time, no, para hindi na po masayang yung biyahe. Okay? Okay, so let us pray. Sa ngalan ng Diyos Ama sa langit, mahal na Jesucristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po din napakalalakas sa kapangyarihan banal na dugo, banal ng alban ng Espiritu ang mga cards na ito para po makapagbigay ako ng mensahe sa kanila na magmumula po sa kanilang mga ancestors. Naway kami po inyong laging bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. So, kuha muna tayo ng message dito from, syempre, dito muna tayo. Sa ating tarot, hindi, oracle. Oracle card muna tayo. So, ano ba ang kaganapan sa iyo ngayon? Ano ba ang message sa iyo ngayon ng iyong ancestors? Isa pa. Para bonggang-bongga. Okay, so let's see. Are you ready, guys? Yun, bumagsak ang isa. Okay, sa ibang bahay. Actually, ito bumagsak na to kanina habang inaayos ko lang yung cards. So, meron sa ibang bahay. So, ano ba tong ibang? Di ba pala isipan na, no? First card sa ibang bahay. Tingnan natin kung ano yung meron dyan sa ibang bahay na yan. Dito muna yan, sa isang tabi. Bago tayo kumuha ng highlights. So, ito na yung papukunin natin. Siguro dito para dito sa isang bahay na yan. Ano ba ang meron dyan sa ibang bahay na yan? So, sa ibang bahay. And next card mo dito is share mo yung blessings. No? Share mo yung mga blessings mo. So, maybe, parang sinasabi lang dito, no, na kahit hindi sa ibang bahay, maybe kahit sa ibang lugar, o kung kanino man, no, is you need to share your blessings. No? For sure, meron kang mga nare-receive ngayon na from God, no, ng mga blessings, no, graces, no, na kailangan mo i-share sa iba, na wag mong solohin, yung mga tipong gano'n. No? So, parang, maybe for some of you, nakakalimot, ay gano'n. And, ikaw lang, wala nang iba. Wait lang, tingnan natin kung ano pa. Mabaho ang tulog. So, meron kang, medyo merong bumabagabag sa isip mo, no? Merong bumabagabag sa isip mo dito, collective, no? Okay, by the way nga pala, bago ako mag-proceed, meron po nagtatanong dito if this is a timeless reading. Yes, this is a timeless reading. Kung halimbawa po kayo is baguhan at ang napindot nyo po is yung mga nakaraan ko pa, maybe 2 years ago, 3 years ago na reading, and yun po yung natapat sa inyo, yun po yung nag-pop up sa YouTube ninyo, then that's for you. No? Reading mo po yun. Yun po yung mas maganda pagka timeless reading. Kumbaga, pagka halimbawa 6 months ago, yun po yung namataan ninyo, tumama po sa inyo. That's yours. No, claim it. Sa iyo talaga yung reading na yon. Pero yung mga, halimbawa po mga subscribers naman, subscribe naman po sa mga subscribers ko or followers ko, no, is napapanood po nila to. Minsan po nakaka-resonate, minsan po hindi. Pero bakit po nila napapanood to? Kasi for some of my readings dito sa mga decks na ito, o maybe dito sa deck na to, wala ka dito, pero sa kabilang deck meron ka doon. So, saan po kayo makakuha? Okay? So, this is a timeless reading, general reading. Yan. Okay. So, now is dito na tayo sa cards. No? So, sinasabi nga dito na for some of you mababaw ang tulog. Maybe meron kang isang na-reject. Or maybe meron kang taga-ibang bahay, taga-ibang lugar. Kasi ito po ang nakalagay. No? So, taga-ibang bahay siya. Highlights natin dito.
Okay, so yung mga taga-ibang bahay, yung ibang taga-ibang bahay na yan na hindi mo naman kapamilya or maybe kapamilya mo din ano, pero andito yung um, parang medyo nakakaligtaan mo or maybe lumapit sa ito minsan pero andito yung natanggihan mo or maybe binibigyan mo ng some lesson pero hindi mo naman to ugali. So now andito yung ikaw ngayon yung parang dinadapuan ng konsensya na hindi mo siya matulungan kasi meron kang maybe gusto mo ring parang matuto to mga taong to, no? Kaya parang andito yung kahit na namumutik-tik ang blessings mo, isa dito yung parang hino-hold mo para sa kanila. So, nakaka-apekto sa'yo kasi hindi nga ikaw yun eh. So, andito ngayon yung nagiging mababaw ang tulog mo, nandito yung parang minsan di ka rin mapakali kasi gustong-gusto mong tumulong pero pagka tinulungan mo, alam mo yun, nagtatalo yung damdamin at isip mo na gusto mong tulungan pero pagka tinulungan mo, itinuturoan mo silang maging parang inutil, no? And sa'yo lang naman talaga sila po pwedeng lumapit. Wala na silang ibang malalapitan. Kaya dito rin yung salitang ikaw lang at wala nang iba. So, andito ngayon yung meron silang gustong lapitan pero alam nila sa sarili nila na mas madali kang lapitan. But the thing here is, andito yung tinitiis mo sila ngayon. Maybe masyado ring abuso itong mga taong to, no? Kaya parang andito yung medyo nag-ano ka, nag-lie low, no? Okay, so we have also the BFF here. So for some, no, kung taga ibang bahay to, meron ka din BFF, no, or best friend, no, na lumalapit sa iyo na hindi mo rin na napagbigyan, no, na sa iyo lang din naman lumapit. Okay? Kaya nagiging mababaw din ang tulong mo. But Archangel Michael is here na nagbibigay sa iyo ng parang kaliwanagan or maybe binibigyan ka ng ng mga protections, no, para magkaroon ka ng ma-healed ka rin at the same time, no? Sama na natin dyan si Archangel Raphael, no? Which is, nagbibigay sa'yo ng healing. Okay? Okay, so, mapapasayo ng kagustuhan mo, no? So, dahil naman dito, sa ginagawa mong to, na ikaw talaga, kasi palibasa, ang hirap po nun eh. Alam ko for some of us ganito, nararamdaman din, ano, na hindi nyo po ugali ang, pagtiis sa, ano matawag doon? I-reject or parang hindi tulungan yung mga taong ganito na malapit. So dati, before, yun nga, dati, isang dito yung pagka once na nilapitan ka, talagang bigay ka kagad. Na parang hindi mo na iniisip yung sarili mo, hindi mo na iniisip yung bukas. Basta as long as alam mong kailangan ng taong to yung tulong mo, especially financial, is bigay ka. But now is nakita mo kasi yung resulta, for sure, no? Nakita mo yung mga resulta ng mga ganitong tao na naabuso ka. So, andito ngayon yung talagang naghigpit ka rin ng sinturon, no? Para lang matuto rin sila. Minsan po kasi talagang kailangan din natin pong wag i-tolerate yung mga ganon na parang ay nandiyan ka naman eh, so madali lang gastusin ko na to ng gastusin, dali lang naman to, pagka pupunta na lang ako doon, manghihiram na lang ako doon kay Cordapia, yung ganon na dati ito Cordapia na to pagka hiniraman mo is talaga namang bigay agad. Now hindi, no? Kasi malamang may nakakita siya mga foul na mga ginagawa. Meron ka mga nakita mga foul na ginagawa ng taong to. That's why andito yung halokip-kip ba tawag do? Or basta ganun naging nahigpit. No? So dahil naman dyan, no, wag ka mag-alala, baka akala mo kasi iniisip mo dito na once na halimbawa ganito yung ginawa mo sa kapwa mo, is andito yung magkakaroon ka ng kaparusahan from God. Kasi nga, it's from God. Kung ano yung blessings na meron mo na, you need to share it. No? But, andito yung ginagawa mo yung part mo na lalo mo na makakatulong dito dun sa tao. Na syempre, magsusumikap sila. No? Wag lang din gagawa sila ng pangit. So, now is, andito ngayon yung mapapasayo na ang kagustuhan mo. So, ibig sabihin, nakakatulong ka sa tao. Nakakatulong ka dun sa tao, tinitiis mo na hindi mo mapagbigyan sa kahilingan nila na ganito, ganyan, ganito. Kasi ang gusto nila laging susubuan na lang. No? Hindi na sila magbabanat ang boto. Tapos sila yung pasasa sa buhay. Na ikaw naghihilahod sa pagtatrabaho. Sila, isang salita lang na, meron naman ako ng ganito, ganito, ganyan. Diba? Ikaw yung nagbabanat ng boto sila, isang kalabit lang, isang chat lang, isang text lang, isang punta lang sa'yo, bigay ka kagad. But, yun nga, the thing here is talaga nagbago ka, dahil for sure nakakita ka nga, yun nga, ng mga foul. So, dahil dyan is meron naman ibibigay sa yung reward si God, which is mapapasayo lalo, mapapabilis na maparating sa'yo, mapunta sa'yo yung mga kagustuhan mo. No?
It's a wish fulfillment. Okay? And now is andito yung marireceive mo ng mga blessings is talagang till the end of time. No, it's endless. No? Kumbaga, andito yung kung pagpapatuloy mo rin lang yung ganyan, ano, na pagbibigay ng lesson sa mga taong nakapaligid sa'yo na hindi all the time, no? Kahit hindi sa'yo, kahit sa ibang tao sila lumapit na kailangan nila magbanat ng buto, and andito yung kailangan nila magpursige sa buhay. Sipag at syaga talaga po ang kailangan. Hindi po yung hot-hot. Okay? Hindi po yung pang-uuto. Hindi po yung pananamantala sa tao. Ganun po kasi yung for sure sa inyo, iba po sa inyo ganun po naranasan. Sinamantala na po kayo. Maybe you're too kind, no? Na tipong parang alam nila na hindi mo sila mahihindian. But again, lahat po ng tao nagbabago. Okay? And minsan sila rin yung nagtutulak sa'yo para magbago ka. Tama ba ako? Di ba? Okay, so itong mga taong to, no, Archangel says, no, na kumbaga may karamdaman na, no. And for some of you dito is maybe may mga karamdaman na rin kayo, or maybe eto pong lumalapit sa inyo is talaga pong may karamdaman na. It's because of attitude na nga rin yung nuknukan na ng daming mga kasinungalingan, nuknukan na ng daming dahilan, nuknukan na ng daming alibis, mga ganyan, para lang sila ay makalapit sa'yo at pagbigyan mo sila. So, ito yung mga reasons nila, na may karamdaman ako, may ganito ako, may kailangan akong ganitong bilhin gamot, ganito ganyan. Yung mga ganun. Pwede pong tumulong. Kung ito naman talagang close na close sa inyo, siguro magdahilan na lang po tayo, no, na ay pupunta naman ako ng bayan, ay pupunta naman ako ng ganito, sabayin mo na, akin na yung reseta mo, ako na bibili ng gamot mo. Pwede naman pong ganun. Still nakatulong pa rin po kayo. Diba? So, wag nyo na pong isipin yung meron lang po talagang mga taong ganito na mapanamantala po. No? Parang, ando na po ako, let go, let God, no? Let go, let God po natin yung mga ganitong mapanamantalang tao, nabigyan nyo po ng pera, pero, andyan po yung, hayaan nyo na po dahil sila naman po parurusahan kung niloloko kayo. Pero kayo po is nandito na rin po tumatayo na parang sigad na rin po nagsasabi sa inyo na tiisin mo tong taong to kasi masyado ka nang sinasamantalan niya, masyado ka nang inaabuso niyan. So stop. Okay? Kumbaga ilang beses mo nang pinagbigyan, no? Hindi mo nakasalanan yan. Okay? See? Wala na silang respeto. No? So, eto na yung nangyayari sa'yo na parang, yun na nga, bukod sa pananamantala, andito na ngayon yung, syempre, magagalaiti yan, or tipong andito yung gagawin ka na ng kwento, gagawin ka na ng ganito, kung ano-ano masasakit na salita, kaya sila nagkaroon ng karamdaman. Okay? Kaya sila nagkaroon ng karamdaman kasi nga, andito na nga yung kung ano-ano na sinasabi behind your back. Sinisiraan ka na hindi naman alam ng mga tao na pinagkukwentuhan nila kung ano ang rason bakit ka nagaganyan sa kanila. May mga ganun. Okay? So, huwag kang mag-alala. And huwag kang paranoid, no? Again, sa mga gantong kaso, kung walang respeto ng mga sayo, it's not your fault. And again, dahil sa mga ganyan, ginawa ka pa ng kwento, ito ngayon ang resulta sa kanila. Okay? So, sila ngayon nagkakaroon ng karamdaman. Now, it's just konting tiis pa. No? Konting tiis pa. Kumbaga, andito yung okay, so baby, meron ka mga minamanifest din by April or June till June. So, wait ka. Kung halimbawa, hindi man dumating nitong June yung mga inaasam-asam mo, nire-request mo, yung pinagpipray mo kay God, well, meron pa tayong, ngayong month of May or maybe by June, is makukuha mo na yan. Okay? So, makukuha mo na yan in Jesus' name. Okay? So, wait lang. And pasalamat ka ng bonggang-bongga once na you receive it. Okay? And now is we have this Bato Omo. Waving si Bato Omo sa inyo. Ay, alam nyo, mayroon akong Bato Omo ngayon. Ang laki. Grabe. Ang laki-laki niya. Ang laki-laki niya. Pwede ko siyang kunin para mapakita ko. Pero malaki talaga siya ngayon. Compare yung mga dati, no? Okay, so, So, ano ba ang makukuha nyo sa Bato Omo, no? This is, sinatawag namin, no? Nasa mga healers, no? Is, bato ng engkanto.
No? So, ito is, minsan nasa labas po ng kuweba, minsan po nasa loob. No? Pero mas maganda po pagka sa loob nyo kinuha. Kasi mas hindi, kumbaga andun pa talaga yung lehitimong bantay. Nasa loob po talaga. So, ito po is, actually this is pangkalahatan. This is kind of mutya. So, ang mutya po talaga is walang expiration. No? Like mga ganito, crystals, no? Kung ano man, mga bato, mga ganito, no? Wala po mga expiration yan. Though, for me, no, as a healer, nagkakaroon lang naman po expiration ng mga medallions pagka hindi mo na po dinadasalan. Parang ikaw nang gumagawa ng pamamaraan para talagang humina or mawala ng bisa ang mga, or I mean, ang mga medalyon. Kasi, yan po is, kumbaga, andito po yung kailangan po natin dasalan ng dasalan yan. Bigyan po natin sila ng halaga kasi binubuhay po namin yan. So, kung kayo po mag-a-avail ng mga ganyan, magkakaroon kayo ng mga medallions. Kung paano nyo po alagaan ang mga asawa ninyo, ang mga anak ninyo, ganun din po dapat ang pag-aalaga at pagpapahalaga ninyo sa mga medallions ninyo, sa mga mutya, no, sa lahat. Pagka gumagamit na po kayo ng mga ganito, ng mga protection, pahalagahan nyo po sila, mahalin nyo po sila, iparamdam nyo po sa kanila na importante sila sa buhay ninyo. Hindi po yung basta nakasuot na lang kayo. Hindi po yung basta nakapagkarga kayo ng dasal sa mga medalyon. Paramdam nyo po na kayo konektado sa isa't isa. Na konektado ka sa kanya, konektado siya sa iyo. Kailangan magkaroon kayo ng connection, no? Yun na lang. Magkaroon kayo ng connection ng matindi ng mga to. No? Yung bang nararamdaman mo yung energy niya. No? Mas maganda po yung gano'n. Kasi mas talab, mas bisa kung ano man ang protection na meron. Okay, so what else? So last 3 cards po tayo. Okay, we also have the San Benito. Actually, ito yung mga pwede mong itangan, ano? Kung sino man po nakaka-resonate dito sa reading na to, ito po yung mga kailangan nyo pong itangan, or kung ano man po ang magustuhan nyo dito. Archangel Michael na medallion, Bato Omo, or San Benito. Okay. Okay, so what else? Yes, see? Kung ano man po yung lumabas ngayon dito sa message na to, sa mga lalabas pa po from the tarot decks, from the tarot cards, so ito is lahat po is mensahe mula po sa Diyos Ama para sa iyo. No, hoping po na ito is isa puso para po kayo po ay magkaroon po ng peace of mind, no? Kasi for some of you, dito yung worried dahil pakiramdam mo ang damot-damot mo. Pero hindi. Tama lang din naman ang ginagawa mo. Okay? Kasi itong mga taong to, pagkakaharap ka, ang babait sa'yo niyan. Nangungupo, nagalang, pero behind your back, dito na yung binabastos ka na. Pero pagka nangangailangan sila ng tulong, nangangailangan sila na nagipit, sa'yo lalapit. Okay? So this is the message from God. Please, no, diretso mo lang. Kasi alam ko, for some of you here na nakaka-resonate dito, so yung intuition or yung kutob is na andyan. Alam na alam mo. Okay, so mensahe mula sa Diyos Ama, and kailangan mo talaga mag-ingat sa mga paligid. Kasi nga po maraming paninlang, maraming tuso. And ngayon po naglipana na po sila. Yung mga tuso na yan, yung mga manluloko na yan, yung mga, basta mga panamantala, grabe. Diyos ko, talaga naman po, Lord. Bakit po ganun, dumadami po sila. Diyos ko. Na maluloka na lang po kayo, as in. Kasi kahit po ako, every time na sa umaga, malalaman ko ganito, ganyan. Especially sa mga comment section, no, na may mga kanya-kanya kayo mga rant, no, or hinaing. So, naapektuhan din po ako. Lakas po makahatak ng energy yung mga ganyan. Bakit? Parang doon ko napapansin po, no, na sinasabi nga na nalalapit, no, nalalapit na paghuhukom na tinatawag. Bakit? Kasi nga po, nararamdaman ko na po yung mga negative energies talaga na parang andyan lang sa tabi-tabi, nandyan lang sa labas. Nagkahalat na po sa mga ginagamot ko. Kung mapapansin niyo po, mas ang dami po may sanib ngayon. Ang dami po. Kaya po ako is talagang naghihikayat sa inyo, hinihikayat ko po kayo, no,
na wag niyo pong katamaran ng magdasal. Hindi ko po sinasabi yung dasal na basta dasal lang po. No? Mag-ama namin po kayo, Aba Ginoong Maria, luwalhati sa Ama, sumasampalataya para po kayo kalugdan ng Diyos Ama at tusawin ng mga demonyo sa katawan or masasamang espiritu or elemento na nadadaanan nyo po sa kalsada or kahit sa bahay na namamahay na po sa inyo. Okay? Okay, so tingnan po natin kung ano po ang meron sa tarot card. Bakit ano agad? Oh, very good. Here's the moon in reverse. Wow. Ganda. So now is andito ngayon yung alam mo na kung sino yung nandoloko sa'yo talaga. Now, as in ngayon, alam mo na kung sino itong mga walang respeto sa'yo, nagkakaroon na ng karamdaman dahil sa panloloko sa'yo. Kasi chosen one ka eh. Earth angel ka eh. Child of God. No? So, hindi po pwede nilang gawin sa'yo to. Bastusin ka, laitin ka, na kahit patalikod na kahit hindi mo nalalaman. Pero here is the revelation. So, andito ngayon is malalaman mo or alam mo na kung sino itong mga talaga nanilin lang sa'yo or niloloko ka lang. Okay? Mas maliwanag na sa'yo ngayon. Kasi mas parang ramdam mo na. Okay, so we have 2 cards. Diba? Andito yung talagang na-hurt ka, as in. Kasi nga, talaga naman, andito talaga yung alam mo yon, nakipaglaban ka. Ang dami. Actually, hindi lang naman isang klaseng paninira, mga ganyan, pambabastos, panghuhusga ang nangyari sa'yo. No? Ang daming pains na nagdaan sa'yo, maraming sufferings, no? Bitter, or maybe for some of you talaga nagkaroon pa ng hiwalayan, or maybe andito yung nagkasira-sira ang pamilya. No, it's because of etong taong to is selfish. Na parang ang gusto niya kung anong meron ka, meron din siya. Minsan andun na rin yung umiiral yung inggit, no? Na parang ngayon dahil hindi mo napagbigyan, hindi mo napahiram ng piso, hindi pong ganun. Isa dito ng gitil na gitil siya or gigil na gigil siya ngayon sa'yo. Ngayon, nandito ngayon yung ang dami niyang huda, ang dami niyang sinasabi behind your back. No, to the point na talagang durog ka na, patay ka na, isang saksak ka lang, patay ka na, pero ito 10 times, no? Pero itong taong to is sila yung nakakaranas ng failure, no? Na lagi silang bigo sa lahat because of they are feeling na they feel so innocent, no? Pero ang totoo is garapal sila, or parang andito yung masyadong masilimuot ang kanilang mga buhay-buhay. Okay, so the worst okay, so ngayon sa nangyayari ngayon, no, is andito ngayon yung parang alam niyo yung tipong kahit anong sabihin mo sa kanila na magagandang pananalita, turuan mo sila na magagandang asal, turuan mo sila kung paano yung tamang diskarte sa buhay, to the point na andito yung testimony mo na from wala hanggang sa nakabangon ka. Parang pasok dito sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga ang nangyayari. No? So, ang nangyayari ngayon dito is still andun yung, ang nangyayari dito sa mga taong to is nagkakaroon sila ng success or nagkakaroon sila ng tipong angat sa buhay ng konti, nakakaluwag minsan, pero more on talagang lagapak ang buhay. No? It's because of andito nga yung they are always searching for richness, no, or parang naghahanap ng madaling solusyon, no. So andito ngayon alam nila na sa'yo lang sila lalapit dahil na sa'yo yung pinakamabilis na solusyon, but andito ngayon yung bigo sila sa mga ganitong pangyayari. Okay? Again, in reverse na naman, see? Oh, diba? Selfish talaga tong person mo na to. 9 of Cups in reverse. Ayaw nitong tumanggap ng pagkakamali.
ayaw din talaga ng rejection. Ano to, tipong materialistic na tao. Na kumbaga, alam niya kasing meron ka eh. At hindi siya naniniwalang wala ka. If ever man na tumanggi ka, hindi naniniwala tong taong to na wala ka. Hindi naniniwala tong taong to, ay kasi naka-budget yung ganito ko eh. Sorry ganun. May galit. No? That's why andito ngayon yung, okay, ganun, no? Then, parang wala lang. Parang accept nila pagkakaharap ka. Pero pag behind your back na, nakatalikod ka na, iba na yung mga salita niya sa mga nakakausap niya. Hindi ka ba nakahiram? Hindi ka ba nakautang? Ganun. Hindi ka ba binigyan? Oo kasi ganito yun ako. Ewan ko ba itong ganyan. Puro na paninira ang ginagawa sa'yo. And, as a result, no, as a punishment, is ngayon nagkakaroon sila ng mga karamdaman. Nagkakasakit. Kasi sa paninira na ginagawa sa'yo, na hindi nila matanggap kung ano yung meron sila. Yun po ang mahirap, yung hindi natatanggap kung ano meron. Ay, naku. Anyway, ganyan talaga ang life. No? In reverse na naman si Ace of Swords. My goodness. So, ang buhay nito ngayon is, alam mo yun, tipong totoo naman to, no? Ace of Swords, no, is, in reverse, is sinasabi lang talaga dito na, siya mismo ang sumisira sa buhay niya. Kasi for sure, ikaw dito, collective, no, is hindi ka naman nagpakita ng pangit dito. It's just that talaga naging abuso sila. Naging abusado. Naging sinungaling. Naging walang yak. Naging manloloko. Tuso. Ganun. Okay? That's why andito ngayon yung ang daming chaos, ang daming pagsubok na dumadaan sa kanya. Especially pagkakaroon niya ng karamdaman, sakit. No? It's because of fault nila yon. Kasi hindi nila naiintindihan yung mga sinasabi mo. Though andito yung nakikinig, pero hindi naman nila sinasapuso. No? Matigas. Yun. Hard-headed, stubborn. So, hindi mo na to problema. Okay? Andito naman yung nag-cite example ka na, nagbigay ka na ng mga testimonies mo. Now, it's up to them kung a-absorb nila yan. No? But for some, is yes, na-absorb. That's why andito yung okay. But a lot of them, no, is talagang matigas ang ulo. Ang ipinaglalaban nila is sa kanila. Malakas siya, okay ako, kaya ko to, pero may paninira. Sirang-sira ka sa madlang people, pero yan naman yun, siya yung pa-victim. No? Siya yung pa-victim. But God knows kung ano yung totoo. Now is, syempre, sabi ko nga, you are the earth angel, you are child of God. No? You are the chosen one. So, hindi ka po pwedeng kantiin ng kahit na sino. Sabi ko nga sa inyo, si God is hindi po natutulog. Ni corrupt, hindi po yan. And ang daming galamay niyan. No? So, wala pong ligtas ang kahit sino. Okay? Minsan po talaga mahirap po yung masyado ka mabait. Masyado ka mapagbigay. Kasi aabusuhin ka po talaga eh. Natututo po ang tao na maghigpit because of attitude din po nila. Okay? So, ito is, kung sino man tong person man na to, collective, siya rin na mismo sumisira sa sarili niya. Hindi na ikaw. Okay? Bakit ganun? Hindi naman ako Kung tinan nyo, puro reverse. Sino to? Ang dami ng reverse. Ang dami ng reverse, pero lahat naman to upright. Okay, so Queen of Cups. So, sa Queen of Cups kasi, parang lagi kang lugmok. In reverse kasi to eh. So, ngayon is lagi kang parang malungkot, laging wala sa mood, no? Or minsan happy, minsan okay. Ay, minsan okay, minsan hindi. Minsan, andun yung napakaiksi ng pasensya mo. Mga tipong ganun. Why? Because of the insecurity? Maybe insecure ka? Maybe may inggit sa mga taong nakapaligid, or maybe may naiinggit sa'yo. Mga tipong ganun. No? And maybe itong taong to, itong person mo na to is maybe nawawala na ng ang tawag doon, parang
hindi nakapuri-puri yung mga ginagawa niya. Maybe may nakakakita na rin sa kanya, there's a lot of changes sa kanya na, or kahit konting changes, na there's something wrong dito sa person mo. And yun yung isang hindi niya matanggap. Okay? Okay. Tingnan mo naman to ngayon. Lord. So, ito is 8 of Swords naman. So, you're thinking, no, itong person mo na to, or maybe you, hindi, it's your person. Kasi na, andito yung feeling block. Para siyang nakagapos. Maybe there's something wrong na talaga sa kanya ngayon. Maybe andito yung iba sa iba sa mga person mo na gumagawa sa iyo ng hindi maganda, na naninira sa itong mga ito, no? Since ilan ang nag-reverse sa akin ngayon? 1, 2, 3, 4, 5. Tama ba? Yes, 5 cards ang nag-reverse. So ibig sabihin ito is till now, no, is nagsasuffer to. Ang dami nitong pagdududa, ang dami nitong questions sa sarili na kung bakit nangyayari sa kanya to. And now is andito yung nag-overthink siya. No? I mean, alam mo yung ano siya, nandito na rin sa point na pagiging parang paranoid. Na hindi niya alam kung tama pa ba o hindi ang iniisip niya. Pero kung ito yung gusto ko kailangan masunod. Na kahit alam niya in danger siya, or parang hindi maganda maging resulta, ito yung gusto ko na gawin ko to. Kahit na may babala na, go lang. May mga ganun siyang eksena sa buhay. So, ayun mo. Na parang kahit nahirap na, kahit di niya nakikita, kahit na alam niyang may gusto niyang kumawala. Okay. So, we have this 2 cards. So, 2 of Swords and the Knight of Pentacles. So, it says here na kailangan mo dito collective, no, is to listen to your inner voice. No? So, when making choices. Especially, also yung person mo dito. No? Kailangan niyang makinig. Maybe, no, maybe meron din tong spiritual gift. No? Itong person mo na to. Kasi meron din naman siyang strength, no? Pero itong strength na to is nakuha niya to through suffering. I mean, galing sa mga pagsubok din. Actually, lalakas to lalakas tong taong to. And even ikaw, ganun din. Kasi apektado ka rito sa person na to for sure, no? So, ito yung mga tipong hindi nakikita o hindi nararamdaman, pero yung pakiramdam mo dito is napakalakas, no? So, ang kailangan nyo lang talaga dito is mas maganda yung may pag-uusap. Okay. So, here's the Knight of Pentacles is, kumbaga, sinasabi lang dito na kailangan nyo po talagang maging mas efficient, no, mas maging responsible sa mga ginagawa. Para magkaroon ng fruitful outcome, no, sa mga ginagawa po ninyo. Kasi kung halimbawa andito yung paglalaban nyo po yung ipupush nyo yung mga hindi dapat, no, like yun nga, pagtulong sa kapwa na parang may pang-aabuso ng involved, wala pong mangyayari, no? So, ang kailangan nyo po dito is parang kung may marinig na kayo sa iba na mga rumors, gossips, no, maging na lang, habaan nyo na lang po yung pasensya nyo, and doon po kayo magbigay ng let go, let God. Kasi andyan naman po sila Archangel Michael sa San Benito na magbibigay sa inyo ng ng lesson dito sa mga taong to. Okay? Okay, so we have the Hierophant in reverse and ano ba yan? Reverse na naman. So, Knight of Cups in reverse. Parang hinahatulan na tong taong to Itong person mo na to. Ano siya? Parang Diyos ko. Ang bigat, actually. There's a lot of conflict na nangyayaring movement dito sa person na to. Lahat komplikado. So, parang, alam mo yon, parang
Parang kung ano man yung mga nangyayari sa kanya ngayon, hindi lang sarili niya niloloko niya, pati yung ginagawa niya niloloko niya. Or parang laro-laro na lang sa kanya. Wala na yung dedication, wala na yung determination. Wala na yung ganon. Ito is spiritual, physical, mental, emotional, financial. No? Sama-sama na to. General as in. Okay? So, now, itong taong to is also nagiging parang aside, no? This is a confirmation dito sa Knight of Cups na talagang this is a very moody person na. And andito na ngayon, medyo nagiging manipulative na siya. Na hindi niya alam, pero ito tingin ko parang hindi niya kagustuhan to eh. There's something wrong dito sa person. Siguro magkakaroon tayo ng part 2 dito, no? Kasi parang there's something wrong talaga dito sa taong to eh. Kasi lagi siyang sinungaling. Even sa sarili niya, niloloko niya. Hindi na siya totoo eh. Hindi na siya totoo sa sarili niya, hindi na siya totoo sa mga nakapaligid sa kanya. My goodness, ano to? 'Di ba? Kaya siguro for some of them is talagang andito yung mababaw ang tulog mo in a way kasi worried ka dito sa person na to. And ganun din siya. Mababaw din ang tulog nito. Let's check niyan sa susunod, no, if meron to spiritual attack. Kukuha tayo ng ibang cards, no, para malaman natin kung ano talaga ang meron spiritually. Pero let's see kung meron talaga ngayon. Konti lang. Konting ano lang. Kuha tayo. Wala naman. So, wala naman siyang spiritual attack dito, no? But, kasi, meron lang siyang gustong mangyari. Maybe kasi kaya ganun siya, parang masyado siyang, tawag doon, parang aggressive, possessive, no? Kasi andito yung gusto niya magkaroon ng, hindi mo problema yung pamilya niya. Kasi gusto niya dito is everything na yung pinaplano niya, gusto niya mag-work out. Pero hindi sa magandang pamamaraan niya ginagawa eh. Kasi may panloloko. So, hindi ganun na mangyayari. No? So, meron siyang mga ginagawang sablay sa buhay. Na kahit na ang gusto niya dito is magkaroon ng happiness, busy, happiness, ganyan. Na gusto niya mas laging magkaroon ng feeling blessed, no, contentment sa buhay, especially sa family. But the thing here is kung ganito po ang attitude niya at ito yung tutuloy-tuloy niya na panloloko, panlilin lang sa kapwa-tao, pagsisinungaling sa sarili niya at sa mga kaharap niya, wala pong fulfillment, wala pong success. Okay? Wala pong naging successful na manloloko. So, umpisa lang, yes, pero bandang huli, wala na po. Okay, so we have the Queen of Pentacles and the Hermit. So, itong taong to, pagka nakipag-usap sa inyo at nagtanong kung ano meron sa kanya, sabihin nyo sa kanya, ikaw rin na makakasagot sa sarili mo. Kasi puro nga siya kasinungalingan. Sabihin nyo na lang sa kanya na maging totoo sa sarili niya. No? So, ang kailangan niya ngayon is mag-focus sa lahat ng ginagawa niya para makuha niya tong success and abundance in life. Pero kung halimbawang, kasi ito before, malamang ito is a very protective person, ano. Yes, generous, charming, yung tipong andali niyang maka-approach ng tao. Madali siyang i-approach na rin at the same time. And andito yung before is andito yung talagang as a Queen of Pentacles, no, is andito yung talagang sasabi rin na to. Very kind, no, and but generous pero medyo practical. But ngayon kasi is yung pagiging parang generous niya ngayon is wala na sa lugar. I mean, andito na yung di na ba rin makabangga ng ibang tao, maibigay or maibigay lang doon sa bawa sa family, yung mga gusto niya, hindi na ba rin makapanloko ng tao. I don't know kung sino to, pero kung sino man to, kung person mo man to, or ikaw to, kung sino man to sa family mo, or sa friend mo, then, hoping na meron kayo makuha dito na lesson and makapagbigay kayo ng piece of advice sa mga makakausap nyo ng ganito. Kasi ang kailangan nyo po dito, actually, no, since nandito si The Hermit, no,
siya na rin talaga ang makakasagot sa mga katanungan niya. Hindi nyo to kailangan na, minsan lang kayo magsasalita dito. Yung mga ganito po kasi medyo sarado po ang utak and very matigas po ang ulo. Minsan po talagang kahit po paulit-ulit yung gawin yan, pero kung yun na po nananalitay sa dugo niya, ang hirap po nilang i-please, ang hirap po nilang kausapin. So, just let go, let God, and let God na magbigay po ng lesson sa kanya, no? To realize na mali yung mga pinagagawa niya. Ang maganda isa dito lang yung naibigay niyo yung part niyo na tumulong ko sa kayo sa kanya. Nag-side example nga po kayo. Binigay niyo po yung kwento ng buhay niyo, kung bakit kayo naging ganyan before, ganito ka, then ito ka na ngayon. Kung hindi pa rin po nila ma-absorb yan, hindi pa rin po nila ma-adapt yan, hindi nyo na po problema yan. Basta as long as andito po yung nakapagbigay ko yun ng words of wisdom, andito po yung gusto-gusto nyo silang ma-enlighten, pero still sila yung gumagawa. Tayo po kasi gumagawa ng path natin. Andyan lang po yung mga guides natin na talagang para maging safe tayo and well protected is nasa tabi po natin sila, especially God. Okay? So, yung ganitong tao po is kailangan po natin to medyo tarang, kung kayo po, no, ay hindi, kung baga kayo po to collective, bigyan nyo pa po ng mahabang pasensya yung mga ganun tao. Dahil for sure, no, kung everyday nyo naman po to i-guide, no, and kakausapin to realize kung ano yung mga faults niya, then, or dadating na lang po siguro na kailangan nyo na pong prangkahin din, no, alugin, para po talagang prangkahin mo na po, no, then para ma-realize na mali yung mga pinagagawa niya. Now, after that, no, sumamama ng loob niya o hindi, sa kanya na po yun. Kasi kumbaga ilang beses nyo na po siyang pinagsabihan, ilang beses nyo na po siyang kinuwentuhan, but hindi naman na po sinasa puso yun. Hindi nyo na po fault yun. Siraan ka man po doon sa ibang tao, hindi nyo na rin po dala-dala yun. Again, hindi man po kayo dito kumibo, hindi man po kayo parang ang tawag doon, mananakit sa kanila or what, kapag away, may Diyos naman po. Ang dami nyo pong guides. For sure, no? Kasi dito po kayong, nagbibigay po kayo ng aral sa iba. So, yung mga ganyan pong, may mga aral, talaga pong ginaguide yan. And, pinoprotektahan po ng Holy Spirit yan, ng mga divine. Nandyan po yan. Angels, nandyan po yan. So, ang kailangan nyo lang po talaga ngayon is mas maging stronger, yung faith kay God, and yung mga ganitong dumadating pong tao sa inyo is also a test for you kung hanggang saan din po yung paniniwala nyo sa Panginoon at kailangan nyo pong panghawakan. Huwag po kayo kakawala. Kasi kung halimbawa isa pa lang po itong dumadating sa inyo, dadami pa po yan. Marami pong cases kayong hahawakan. Okay? So, that's your reading. So, sa mga naka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo sa ating reading. And again, sa mga gusto pong magkaroon po ng reading, magpa-book ng mga reading sa more on clarification, yung mga mabibigat po sa loob ninyo, at gusto nyo po magkaroon ng kaliwanagan, kasagutan sa mga katanungan ninyo, especially kung ano po talaga ang life purpose ninyo, ano po ang plano sa inyo ni God. So, dyan lang po sa description box yan. And iisa-isahin po natin yan. Chaningin po natin yan. Okay? So, pabook lang po kayo. Andyan lang naman po nandyan lang po sa description box ang aking contact details. Okay? So, that's it. And, let us muna, mag-heal po tayo para po ma-refresh kayo or mabigyan po kayo ng magandang energy today.
Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye!